So, hello mga ka-Lady Love. For today ako po ay bad trip. Alam mo yung tipong kahit anong gawin ko, naiinis talaga ako. Naiinis ako sa nasa harapan ko. Yung asawa ko. Yan. Kung nakikita napapansin niyo po yung nakapula na yan na lalaki. So, nakakainis po yan. Sobra nakakainis. Kala mo naman, inayos-ayos niya yung lababo. Kala mo naman matutuwa ako. Yuck. So, yan. Sabi nga nitong bata, itong babae, ay kalaro po yan ng anak ko. Yung anak ko, yung katabi niyang lalaki. So, sabi niyang batang babae, yung papa niya daw, hindi marunong magsemento. Naku, pinaringgan niya pa yung asawa ko, maglalaki pang tenga niyan. So, talagang naiinis po ako. Nagbabantay ako ng tindahan, pero yung isip ko, yung alam mo yung pakiramdam na yung puso mo, yung talagang parang naka-stop lang, parang hindi tumitibok. Ganun ako pag naiinis, hindi ko alam sa inyo kung paano kayo mainis. Tapos yung isip ko yung parang, kala mo parang wala talagang matinong maisip. So, yan, nagbabantay ako ng tindahan. Siguro napapansin na ng mga bumibili, para ako lagi ako nakasimangot. Lagi talaga ako nakasimangot. Hindi ako, pag ako talaga yung naiinis ako, hindi ako makapag-smile. Kung makapag-smile man ako, siguro parang biglaan lang. Para syempre kailangan din. Minsan pag ngingiti yung customer, so minsan napapangiti nila ako. Pero yung sa loob-loob ko talaga naiinis ako. So yan nga, bakit ako naiinis? Kasi nga, yung ugali kasi ng asawa ko, yung alam mo yun, yung tipong kwento ka ng kwento, ang saya-saya mo magkwento. Kasi kaninang umaga kwento ko ng kwento. Kasi gabi na nga yan that time. So, kaninang umaga, kwento ko ng kwento, kung ano pa yung kwento ko. Tapos, hindi niya parang baliwala lang sa kanya. Sasagot lang siya. Parang baliwala sa kanya. Kaya naiinis ako na parang hindi niya pinahalagan yung aking kwento. Doon pa naman ako masaya minsan. Kwento na ang kwento. Gusto ko, yung parang, ipaparamdam niya din sa akin na nakikinig siya ng maayos, naiintindihan niya yung mga kwento ko. Hindi ko alam ba't sabi niya babaw naman daw ng dahilan, pero that time hindi niya pa naiinis na ako. Hindi ko alam kung pansin niya parang alam mo kasi parang ingot na may asawa ko, parang baliwala, parang wala siyang pakiramdam. Yung tipong naiinis ka na. Yan, ganyan no, tingnan. Kung para ba naman gusto ko talaga suntukin na yan no. Pansinin niyo yung CDO, yung corn beef na nasa lutuan yan. Hindi ko alam kung bakit kailangan niya pang ilagay yan dyan. Ilulutuin naman, diba? Mga kalidilab, lulutuin na So, hindi mo na kailangan initin. Kasi igigisa naman yan. Ba't mo pa iinitin? Ipag-ginisa mo yan. Once na ginisa mo yan, iinit din naman yan. Kung ba naman syunga, diba? Napakasyunga talaga. Ay, nako. Ka-stress talaga. Ayan, naisipan niya yung ayusin yung lababo, yung ilalim ng lababo kasi nga parang akala niya siguro napapansin niya na naiinis na ako. So akala niya siguro yun yung dahilan kung bakit ako naiinis. Kung bakit nag-iba yung mood ko kasi hindi talaga ako niya nagkukwento, hindi ako nagsasalita niya, kung pasin niyo man yung mukha ko. Lagi ako nakasimangot, hindi ako nagkikikibo, hindi ako nagsasalita. Kasi pag hindi ako kwento ako ng kwento sa kanya. Yan. Ayan po, gabi na niya. So, naglagay na ako ng mask na hindi pa rin sa kanya kumikibo. So, yan, napapansin na niya na ako niyan. Sinasabihan na ako na, seryoso ko daw, kung ano daw bakit daw ako ganyan. Tatanong-tanong na siya sa akin. Yan. Yun siya. Nagsisindi po siya ng katol. So, alam niyo po ba yung katol? So, gabi-gabi nagsisindi kami ng katol kasi malamok. Yung katol, yung mga hindi nakakaalam ng katol, yan, search nyo na lang. Para siya sa lamok. Yan, tawag dyan. Pag malamok, pag sinindahan mo siya, yung usok niya. So, nawawala yung lamok. Yan. Naiinis pa rin ako sa kanya. Hindi ko pa rin siya kinikibuan. Yan. Nagsasalita na ako niya kasi, ang sabi ko sa kanya, ipakita niya sa video yung kung ano yung katol. Yan. Pero hindi ko siya kinakausap ng matino. Ganyan pa rin ako, nakasimangot, diba? Hindi niyo ako nakita kailanman na nag-smile sa video. Lagi ako nakasimangot. Sabi ko, pakita niya yung katol. Kasi bibidyoan ko para po makita niyo kung ano yung katol yan. Yan po yung katol yan. Yung usok niya, ayan, nawawala po dyan yung lamok. Takot po dyan yung lamok.
So, ayan, nilalagay lang namin siya minsan sa may soft drinks, minsan naman sa stand. Yan. So, yan nga po mga ka-lady love. Yan, naglalagay na siya ng katol. Yan. Yan po yung stand. Nilalagay yung katol dyan. Tapos, nilalagay lang namin siya sa ilalim ng kama. Yan. Kasi dyan yung nagsisiksikan yung lamok sa ilalim. So, ayan po. Pag, kinaumagahan na po yan. So, wala na yung aking nakakainis na, nakaka-stress na asawa. So, hawak-hawak ko yung isang cellphone kasi may, kailangan pala akong i-chat. Ayan. Naiinis pa rin po ako niyan. So, ako kasi pag naiinis kasi mahirap ako. Yung matagal ako mag-move on. Yung tipong kinaumaga na, minsan pag hindi mo pa nakukuha yung gusto mong mangyari, hindi, naiinis pa rin, naiinis ka pa rin yun. Ganun ako, di ko alam sa inyo. So, ganun. Mahirap pa naman pag naasar, no? Pag naiinis kasi, yung wala kang matinong maisip sa mga gawaing bahay, tapos, yung mga kailangan mong gawin. Gaya nga yung ginagawa ko, mapapansin nyo sa video, nagchat-chat ako niyan kasi hindi ko napadala sa asawa ko yung number na kailangan ibigay doon sa bibigyan niya ng pera para magpa-transact. Yan. Kasugas na po ako niyan. Kasi pag gabi kasi minsan hindi ako naghuhugas kasi nasakit yung likod ko kapag katatapos ko palang kumain, tapos magkikikilos na ako, maghuhugas na ako. Yung nakatayo ka sa lababo, yung ganyan. Kasi minsan matagal maghugas, diba? Lalo pag mga kaldero, kawali, tapos wag maraming hugasin. So, pag natatagalan ako nakatayo, na bago akong kain, nasakit yung likod ko. Kaya minsan hindi ko na lang hinuhugasan. Kinaumagaan ko na siya hinuhugasan. Kaya yan, kinabukasan, ganyan, dami ko hugasan. Mahina pa naman yung tubig. Minsan ka pa na pag may iniisip ka yung parang hindi kontento yung isip mo, parang hindi ka makaano ng maayos, makapagkikilos. Ayan po pala, papakita ko sa inyo na pangit po pala yung lababo, na wala talaga yung, di ko alam ang tawag doon yung harang, dyan sa gilid ng, di ba may nilalagay dyan, pag once na magpapano ka ng lababo na tiles, may nilalagay dyan sa gilid, pero wala kasing ganyan sa amin, kaya yung tubig is natulo, dapat meron noon. Tapos tingnan nyo yung sink namin, no, nakaangat siya, hindi siya nakalapat ng maayos sa lababo. Ayan. Kaya pangit pala na walang lagay ng doon. Hindi. 'Di ba yung hindi nga dapat talagyan yung mga side ng lababo para hindi mahulog yung mga tubig. Yan. Nakalagay pa yung mga kawali sa sa lamesa kasi wala pang maayos na yung sa ilalim ng lababo. Hindi pa kami nakakabili ng plywood. Kasi yan. And yung kutsaraan pala ganyan. Dapat pangit pala yung ganito na kutsaraan kasi nalaba na yung dulo ng kutsara. So, thank you mga ka-lady love for watching. Bye!